Praise the Lord. So sa mga nakaraan po nating pagtalakay, we started the study of the Holy Spirit. Yung una, who is the Holy Spirit? Who is the Holy Spirit? Second is the character and attributes of the Holy Spirit. He is also God, no? At ganun din the names of the Holy Spirit part 1 and the name of the Holy Spirit part 2. Then, tinalakay natin the symbol of the Holy Spirits. Then, the creative power of the Holy Spirits, which I love yung topic dito because from the very beginning, andun na pala ang Holy Spirit sa Genesis 1, 2, at ganun din po sa beginning of John 1, 1, doon sa creation. Ano po? And even in the conception. Then, ngayon po is the Holy Spirit ministry through Old Testament characters. So titingnan po natin para masalamin natin dahil ang sabi ni Jesus, ang sabi sa Hebrew 13:8 is Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. In the Old Testament, the presence of the Holy Spirit ay naroroon na rin po. Kaya lang hindi siya masyadong, kumbaga sano'y bold, no? Unlike nang dumating na niya yung New Testament, napaka-active na ng Holy Spirit kasi meron na siyang talagang ministry na iniwan sa kanya dito ng ating Panginoong si Kristo na ina-affirm ng Ama. No, I will send you the Holy Spirit. Now, dito makikita po natin, mga kapatid, na sa iba't ibang uri ng tao ay kumilos ang Santong Espiritu on the Old Testament. And this is the reason why, mga kapatid, na hindi natin pwedeng sabihin nating i-box how the Lord works. Hindi natin pwede. For example, hindi natin pwedeng asahan ang kilos ng Lord kay Moses dito sa time ni Isaiah. Hindi natin pwedeng sabihin na ang Lord ay kikilos kay Jeremiah kung paano kumilos kay Joshua. Hindi po, iba-iba po ang pagkilos ng Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo, whatever the character of the person, ginagamit niya yun para sabihin natin, para isagawa yung kanyang naisin. Kaya sa atin bilang tayo ay mga tao ng Diyos or people of God, hindi natin pwedeng sabihin na, ay hindi naman kasi ako magaling mag-share kagaya ni brother na ganito. Ay hindi naman kasi ako eloquent magsalita. No! You have your own special, sabihin nating ability. When you operate to the Holy Spirit of God, gagamitin ng Diyos yan. Ang isang katunayan, mga kapatid, why is it? Naalala ko tuloy in the early time ng aking pagiging Kristiyano, no, pagiging born again, no, na ito lamang yung naranasan ko yung full band, naranasan ko yung sabihin natin almost complete, no, my choir or whatsoever, no. Pero if the so-called requirements of the so-called the Bible or God Himself is a complete band. So, therefore, wala ang presensya ng Diyos dun sa isang church na ang gamit ay gitara lang. Nakita nyo? Or, na kung saan kinakailangan SATB ang kumakanta. Pag sinabi pong SATB is soprano, alto, tenor, and bass, no? Doon lang kumikilos ang Panginoon. No, hindi ganun. In the different churches, the Lord's move sa kakayanan na meron ang mga tao doon. Pero one thing for sure, ang isang alam ko, whether you are full band or sabi natin gitara yan, kahit tambor yan, kahit a cappella yan, one pure elements ang kinakailangan ay pure heart. Isang dalisay na puso ang kailangan para ang Diyos ay makakilos sa bawat tao na nagnanais magpuri at sumamba sa kanyang pangalan. Yes, kinakailangan natin mag-improve. Yes, kinakailangan natin mag-aral ng music. Yes, kinakailangan natin mag-aral ng theology and whatsoever. Pero ito ang nakita ko.
mga kapatid, na huwag mangyayari nawa sa atin as the Christian or as the people, nalalamnan ng kaalaman patungkol sa Diyos, mas tinatawag na nagsisimulang yumabang at nagsisimulang hamakin ang kanyang kapwa mananampalataya na wala pa sa ganung antas ng kaunawaan. Ang sabi ng Biblia, ang sulat ni Pablo, that knowledge pop up but love edifies. Ang pag-ibig ay yun. Ito ay nagpapalakas. Ito ay, kumbaga siya yung nagiging binding factor. Whether ikaw ay, sabihin natin, hindi gaano maalam sa Biblia, bago ka pa lang, umatagal ka na. So, ang pag-ibig po ang isang matibay na nagtatali o nag-uugnay sa bawat mananampalataya. Alam niyo po ba? The more na marami kang alam sa Biblia, the more ang kababaang loob mo ang dapat sumasa iyo. Bakit po? Nakita niyo pa kung kailan naging mayabang si Jesus? Wala. Di po ba? Sabi nga ng Biblia, siya na nga yung berbo, siya na nga yung salitang nagkatawang tao. If you are going to read Colossians, sabi niya doon, though siya ang tinatawag na wangis ng Diyos, pero hindi niya ninakaw to be equally to be equal with God. Hindi siya tinatawag na nag-usurp ng pa mga bagay, kundi sa kababaang loob, siya ay naglingkod. Bakit ko po sinasabi sa inyo ito? Kasi it is very important na sometimes we box the Holy Spirit na ganito kikilos ang Lord, ganito, ganyan, ganyan. No. Dito makikita natin sa different people na ito, iba-iba ang kilos ng Espiritu Santo ayon sa kakayanan ng tao na meron. Ano po? So let's start. Let us pray for a moment. Lord, we thank you na kami po ay nagkakaroon ng opportunity to know the third person of the Godhead, the Holy Spirit, who is now in this planet Earth, O Lord. Siya mismo ngayon ang narito, O Lord. Natapos na ang 33 years ng Panginoon na siya ay lumakad dito sa mundong ibabaw nito, and He ascended into heaven, and they sent the Father and the Son, O Lord, sent the Holy Spirit, O God, upang siya naman ang mangangalaga sa mga sasampalataya sa Panginoong Jesucristo. And right here, right now, O Lord, ay narito ka sa bawat isa sa amin, kaya't inilalapit namin sa iyo ang aming pong pagtunghay, pag-aaral sa iyong salita. Samahan mo kami, bigyan mo kami ng kaunawaan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, allow me to read the introduction for this topic, the Holy Spirit's ministry through Old Testament characters. So, the Holy Spirit ministry through individual in the Old Testament was not the same as was from the day of Pentecost. So, magkaiba po how the Holy Spirit moves sa Old Testament. Makikita ko sa inyo, papakita ko sa inyo, papaliwanag ko sa inyo, bakit ganoon. Doon daw sa day of Pentecost. In the Old Testament, He came upon a few noble people, noble characters for particular reasons. So, meron lang talagang particular things na gagawin o paggagawa ang Panginoon for that particular person. Ano po? Neither did He remain with those individuals throughout their lives. Ito yung pagkakaiba, mga kapatid, between the inauguration of the coming of the Holy Spirit in the day of Pentecost. In the Old Testament, walang permanent residence ang Holy Spirit sa tao. Bakit wala? Kasi, ang parati ko nga sinasabi sa inyo, ang Holy Spirit, dahil siya ay banal, hindi siya pwedeng manahan sa isang tao o sa isang sisidlan, the new wine, sisidlan na siya ay luma. Because being born again only happened nung si Kristo ay namatay at sa kanyang kamatayan na nabuhay ng muli, doon lang ngayon nagkaroon ng tinatawag na
regeneration or kapanganakang muli. In the Old Testament, walang ganun. Kaya may kita ninyo na walang permanence ang Holy Spirit sa buhay in the Old Testament. Even Moses, hindi naman nanahan ng Espiritu Santo sa kanya. But in our time, since the inauguration in the day of Pentecost, ano ang sabi doon? And the Holy Spirit descends sa kanila. Nag-take residence na siya sa mga regenerated person, sa mga tao na sumuko at nagsisi at ginawa si Kristong Panginoon at tagapagligtas. Doon dahil ang sabi ng Biblia, 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is now a new creation. Bago na. So, ibig sabihin, that person na lumapit sa Panginoon at in-acknowledge niya ang kanyang kalalagayan at in-acknowledge niya ang pangangailangan niya sa Panginoon na tagapagligtas, doon na siyang isinilang muli at ang kanyang pagkatao ngayon, ang Espiritu Santo ay nananahan na sa kanya. Kaya doon yung may kita ang pagkakaiba. In the Old Testament, there is no residence of the Holy Spirit, while in the New Testament, the Holy Spirit resides to the genuine, born-again Christian. Okay? Now, tingnan pa natin. Okay. Ang sabi dito, just before His ascension into heaven, the Lord Jesus Christ promised that the coming of the Holy Spirit would abide permanently with His followers. Sabihin nyo nga po, permanently. So, permanence ang kanyang, ang kanyang pagsama sa bawat isa sa atin. Okay? So, let's continue. We speak of the Old Testament characters being blessed by the Holy Spirit coming upon. Kaya sa Old Testament, karaniwan ng marinig nyo is coming upon. Doon sa particular situations, dumarating ang Espiritu Santo ng Diyos doon sa nais gamitin ng Panginoon. Kaya very prominent yung word na the Spirit of the Lord came upon. Okay? Then, this is a very different from being baptized. No? Baptized, okay, with the Holy Spirit. So, magkaiba ang coming upon and being baptized. So, ang baptism po, mga kapatid, is, it is something like, ipinakikita ito ng parang, ang isang nanay, pag siya nanganak kasi, kaya sabi doon sa sinabi ni Jesus na, unless a man be born of water, no, and the flesh. No? So doon mo makita na ang bata, kaya makikita nyo ang bata since the conception, he or she is surrounded by the amniotic fluid, di ba? By water, no? Naroroon siya. Kaya ang sabi doon, makikita doon na ang tanging pwede lang isilang muli ay yung mga taong isinilang with the flesh and blood. Okay. Kaya noong siya ay lumabas, sabi natin na pumutok na ang panubigan, then that's the end of the existence nung bata inside the mother's womb. At siya ay mamumuhay na sa isang bagong mundo na sinasabi nga natin na welcome to the world of Christianity. Diba? Ang dating residence niya is the womb. Pero para mamuhay siya sa mundong ito in the physical world, dapat yun? Ipapanganak siya. No? At involved ang water doon. Kaya pag nawala na siya doon, mabubuhay na siya as normal as we are. No? Kaya nung nag-usap si Nicodemus, si Jesus, naguguluhan si Nicodemus. At sabi ni Jesus kay Nicodemus, unless a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Ang sabi ni Nicodemus, yes, Rabbi, no, paano ako ngayon ipapanganak na muli? Ako ba ipapasok muli sa sinapupunan ng aking magulang para ipanganak na muli? Hindi po. So, dito nyo makikita that the word baptism is ipinanganganak ka to the another dimension of life. Okay?
baptism, bilang isang mananampalataya, mahalaga ang water baptism kasi ito ay kumakatawan, this is the starting of your new life. For example, ilang taon si Kristo na nabuhay na wala siyang tinatawag na direct involvement sa tinatawag na ministry of soul winning and redemption. Tingnan niyo mga kapatid, at the age of 30, nung siya ay binautismuhan ni Juan Bautista, inilubog sa tubig, ang isang symbolism doon mga kapatid is tapos na yung buhay ni Kristo bilang tinatawag na a normal person that lives in this planet Earth. He is now entering to the special purpose of God sa kanyang buhay, which is the redemption of men. Kaya at the age of 30, nung binautismuhan siya, ano na ang nangyari? Dumiretso na ngayon, trinide siya ngayon doon sa wilderness for 40 days and 40 nights. Then after noon, he started the ministry. Ganun po ang baptism. Kaya pag ikaw ay binautismuhan, ang isang mananampalataya, ibig sabihin, iniiwan mo na yung pamumuhay mo sa mundo o makamundo mong pamumuhay at ikaw ay pumapasok na ngayon sa makalangit na pamumuhay. Nakita niyo po ba ang ibig sabihin ng bautismo? Kaya pag ikaw ay binautismuhan na, sa pamamagitan ng iyong pananampalataya at pagsisisi, kakalimutan mo na yung mundo. Hindi na yun ang mundo gagalawan mo. Ano ba mangyayari sa bata? Halimbawa, pumutok ng panubigan at hindi pa siya lumabas sa tiyan ng kanyang magulang. Mamamatay siya doon. Because it is no longer the world that fits for him or for her to live on. Ganun din ang isang Kristiyano. Kaya kinakailangan ang iyong conversion is true. Totoo. Hindi dahil yung asawa mo ay na-born again, na ikaw ay born again na. No, it is a personal thing. No? At pagkatapos doon, ng ating pagiging born again, yung sinasabi namin sa inyo na we need to be baptized with the Holy Spirit. No? Yung Holy Spirit naman, though nung tayo ay kumilala sa Panginoon, ipinagkaloob na yan. But entering into the ministry or the so-called battle, we need the baptism of the Holy Spirit or baptism of fire. Why? Kasi dito ka nalalakad. Meron ng battle from within. Alam niyo po ba ang tunay na kaaway naman natin? Hindi naman talaga si Satanas eh. Kaaway natin sarili natin, yung lumang pagkatao natin. Dala-dala natin sa ating pagising, pagtulog. Ang magiging question doon, who will dominate your life? The old life or the new life? And the Holy Spirit, ito ang kanyang ministry sa atin, yung tinatawag nating continuous na sanctification or pagpapapaging banal sa atin. Kaya pag tayo ay masunurin sa Espiritu Santo ng Diyos, mas mabilis ang ating maturity. Nakikita nyo? Yung tinatawag natin pagiging matured Christian. Yes, nasasaktan tayo. Pero ngayon dahil isinusurrender mo na sa Panginoon ang mga sakit na yun, kung ano man sinasabi ng iba o whatsoever, you learn how to trust God that the Lord or the Holy Spirit will work it out para para mag-mature ka sa buhay mo. Nangyayari yon as we surrender ourselves to the prompting of the Holy Spirit. Kaya tinatawag natin yon, nagmamature tayo sa ating pagiging Kristiyano or our Christian walk. Naintindihan po ba natin yon? Kaya pag ikaw ay hindi ka na tampururot. No? Hindi ka na yung madaling ma-offend. No? Hindi ka na rin yung tao na kung saan is ang tigas ng ulo mo. No? Alam niyo, the Holy Spirit is right there. Hindi siya titigil. No? Pero ang isang, which is I'm so convinced, the Holy Spirit, ang wino-work out lang niya, yung sinosurrender mo. Because ganun siya ka-gentle. Kasi ang isang tao na ninanais ang magbago, willing siyang sumunod. Pero isang tao
na ano yun. Hindi naman siya willing kahit anong sabihin mo, dapat niyang gawin, hakbangin. Gagawin po ba niya o hindi? Hindi niya gagawin. So kaya ang Holy Spirit, I know, ito, God forbid, wag naman siya maging dormant sa buhay natin. Anong ibig sabihin ng dormant? Hindi siya makakilos, hindi siya makagalaw. No? Kaya ang ating trabaho ngayon, sabi dito, the Holy Spirit is the so-called residing upon us. He moved upon them, no? Doon sa Old Testament, He moved the Holy Spirit upon them, guiding, directing, and encouraging for a specific purpose. So, specific lang. Yun lang. Kaya ang buhay ni Moses is far more different sa buhay ni Joshua. Ang buhay ni Joshua is different from the life of Joseph, and the life of Joseph is different from the life of Samson. Kasi meron silang specific task na pinagagawa o gagawin ng Lord sa mundong ibabaw. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na parang mas gusto ko si Moses kasi signs and wonders talaga naroroon eh. No? Pero hindi eh. Yun ang tawag ng Lord kay Moses. Hindi rin naman natin pwede sabihin na walang contributing factor sa Bible yung buhay ni Samson. Meron din. Kasi yun ang buhay ni Samson. Kaya natala yung mga yan para sa ating paglago bilang mananampalataya. Okay? Dahil sabi dito, okay, so for an specific purpose. Now let's start. Kung makikita ninyo, doon sa Judges 6:7, ito yung, for example, in the life of Gideon. No? Gideon. Tama, si Gideon. Si Gideon is the so-called, isa lang tinatawag na maliit na tribo na kung saan ipinagagawa sa kanya ng Panginoon is ang kalaban kasi nila talaga noon pa ang Philistine. No? So, ang ginagawa ng Philistine, pag sila ay nag-agriculture, no, minsan susunugin nila. No, dahil maliit lang sila, kumbaga sa laban ng parati silang talo. No? Kaya nagtatago sila ngayon no, dito sa mga Philistine na ito. Then, the time na kung saan in-raise up ng Panginoon through the Holy Spirit, si Gideon's. Kaya makakarinig kayo ng Gideon's 300. They toppled the Philistine na ilan lang sila? 300 people. Nag-start ito ng marami, if I'm not mistaken, na thousands eh. Tapos nag-trim down, nasabi doon ko, sino natatakot na umuwi na? Then may natirang 20,000 at yung 20,000 na yun, nilid ng Espiritu ng Panginoon si Gideon, papuntahin mo sa ilog. Kung sino yung iinom na parang aso, pauwiin mo na hanggang naging 300 lang sila. At doon mo makikita that the Holy Spirit is at work. Anything in the Old Testament that pertains to the accomplishment na purpose ng Panginoon, the Holy Spirit is involved. Okay? Now, let's go now to Joseph. Who is Joseph? Sa palagay ninyo. Pastor, yan po yung kapitbahay namin doon. Okay. In Genesis chapter 41, verse 38. Titingnan natin Ang titingnan natin dito is the Holy Spirit ministry through Old Testament characters. Una nating titingnan ay si Joseph. In Genesis 41:38, ay ganito siya sabi, and Pharaoh said to his servant, can we find such a one of these, a man in whom the Spirit of God? Yan. Bakit? Kasi this is the time, contextually speaking, ito yung panahon na nanaginip si Pharaoh. Nanaginip si Pharaoh nung 7 cows, 7 fat cows, and 7 thin cows. Nanaginip siya ng healthy wheat at saka yung thin wheat. So, hindi maintindihan ng Pharaoh. Ano bang ibig sabihin? Alam nyo, ganito po mga kapatid Kasi sa panahon niya ang mga tao, especially the Egyptian, marami silang kinikilalang Diyos. No? Sinasampalatayanan.
Kaya noong kinonsult ni Pharaoh ang kanyang mga wise men, yung kanyang mga priests, walang makapag-interpret nung kanyang panaginip. And Pharaoh is looking for somebody whose the Spirit of God is. No? Kasi ang kanilang understanding, lahat ng mga bagay ay kayang sagutin ng Diyos. Lamang, ang nakakalungkot, yung Diyos na kinikilala nila, hindi kayang sagutin yung panaginip ni Pharaoh. Kaya sabi niya dito, humanap kayo ika ng isang lalaki na kung saan ay naroon ang Espiritu ng Diyos. So kaya ngayon, ano yun? Ito ay nakita niya sa katauhan ni Joseph. Kaya ang tawag sa kanya, Joseph the Dreamer, na si Joseph knows, by the Spirit of God, knows how to interpret dreams. Pero sa buhay ni Joseph, no? Minsan gugustuhin natin, gusto ko yung ano ni Joseph, nakakapag ano. Well, gusto mo bang daanan yung pinagdaanan ni Joseph? Tinalikuran ng mga kapatid, no? Ibinenta doon sa mga Midianite. Pagkatapos doon sa mga Midianite, idinala ng Midianite sa Egypt kasi noon uso ang bilihan ng alipin at nabili siya ni Potiphar at doon dinala sa bahay ni Potiphar at inakusahan na re-rapin yung asawa ni Potiphar. Nakulong siya ng mahabang panahon at doon sa kulungan siya ay naging warden, no? Kumbaga siya yung pinagkatiwalaan doon. At meron siyang kasama doon na isang baker at isang wine bearer. So, itong dalawang ito ay nanaginip. So, doon na-interpret ni Joseph by the Spirit of God. Kaya siya ngayon, nadala ngayon doon sa trono ni Pharaoh kasi nung nakalaya na yung wine bearer na naginip, no, pati yung baker kasi na naginip, may dala-dala siyang loaves tapos kinain ng mga ibon. Ang sabi niya, within 3 days from now, mamamatay ka. Yung isa naman, within 3 days, within 3 days, you will be restored in Pharaoh's kingdom. So, nangyari. So, nakalimutan na ngayon si Joseph. Kasi sabi ni Joseph, pagkano naman paano mo naman doon sa Pharaoh na sa mga bagay-bagay na yun. Kasi wala naman taong gugustuhin talaga nasa kulungan eh. Kahit si Joseph naman, nag-aspire siya na makalaya siya doon. Kaya lang, nagkalimutan na. Diba? Alam nyo, ganyan na mga tao. Pag kailangan kanila, kilalang kilala ka. Diba? Madalas natin mapanood sa ano yan, sa social media eh. Pero pag di ka na kailangan, hindi ka na naaalala. Diba? Totoo po ba yon? Ganun nangyari kay Joseph. Nung na-restore siya doon, no? Kumakain na naman siya doon sa sumptuous table ng Pharaoh, nakalimutan na si Joseph. Pero nung si Pharaoh ngayon ay naginip, doon niya naalala. Nung sinabi ni Pharaoh, look for a man where the Spirit of God is. Naalala niya ngayon si Joseph. At sa pamamagitan noon, doon si Joseph nalagay bilang the governor of Egypt, a person next to Pharaoh. Pero anong hinanap? Kung nasa saan ng Espiritu Santo ng Diyos o the Spirit of God. Bakit ginawa? Kasi there is a certain purpose. No? Sabi nga nito na for a specific purpose na ililigtas ni Joseph ang kanyang kanyang angkan, no, na si Jacob, kasi during that time ay merong strict famine in the land of Canaan. Kaya siya dinala ng Panginoon doon and the Lord give him the wisdom. Ang laki na itulong ni Joseph ha. Economy siya ngayon. Kasi noong 7 years na abundance, sinabi niya sa Pharaoh para maiwasan natin yung 7 years na famine, so bawat isa ay magbibigay ng 1/5, 1/5 I think. Yeah, 1/5 ng kanilang ani. At ibibigay doon sa kaban, kumbaga sa treasury, no? Pero hindi illegal transfer 'yun ha. So sa treasury, kaya nung dumating yung merong supply ng pagkain sa land of Egypt. Okay? So kaya nangyari doon na isalba ni Joseph by the wisdom from the Lord
ang bayan ng Ehipto na kung saan ang kanyang angkan, ang lahi ni Jacob ay dinala doon sa bayan ng Egypt at sila inilagay sa land of Goshen. So niligtas yung purpose talaga ng Panginoon eh. Kaya may kita nyo, from that moment on, lumaki, nag-expand ang mga Hebrew people, umabot sa 3 million in the time of Moses. Dami nun, ano? See? Ganun kasi. Yung Pharaoh noon kasi, ano siya eh, napakalaki ng favor ng bayan ng Israel when Joseph ay naroon nung nagre-reign siya with Pharaoh. Hanggang sa napalitan ng mga Pharaoh, ganun pa rin. Pero may dumating na isang evil Pharaoh na kung saan hindi kilala si Joseph. Hindi kilala yung kanyang ginawa. Actually, hindi siya natural Egyptian. Ang tawag sa kanya ay, ang tawag doon, Hyksos, no? Na hindi niya kilala. Kasi doon may conquering kingdom din during that time. So, yun. So, ang isang bagay na specific purpose ni Joseph, kaya nangyari yon and why the Spirit of God being given to Joseph is iligtas yung kanyang bayang Israel. Okay? Now, let's go to Moses. My favorite character is Moses. Hindi oaks, ha? Okay. So let's read Isaiah 63, verse 10 to 14. Isaiah 63, 10 to 14. Ang sabi dito, but they rebelled and grieved His Holy Spirit. It talks about the nation Israel, ha? Ang sabi dito, ano yun? Inyong grinib, no? Ano bang grib sa Tagalog? Pinagtampo, no? Okay. Ang Espiritu Santo ng Diyos. So, He turned Himself against them as an enemy and He fought against them. Kaya ano yun? Huwag tayong lalaban sa Diyos. Kasi sino sa palagay ninyo ang mananalo if your enemy is God Himself? Wala yun, di ba? Mapapariwara ka lang. Then He remembered the days of old. No? Ano yun? Moses and his people saying, where is He? No? Who brought them out of the sea with the shepherd of His flock? Where is He who put His Spirit within them? No? Ang hinanap nila, asa na yun? Diyos na yun na naglagay ng Espiritu Santo sa kanila, who lead them by the night, by the right hand of Moses, okay, an everlasting name, who led them through the deep as a horse in the wilderness, that they may not stumble, as a beast goes down into the valley, and the Spirit of the Lord causes him to rest. So He led your people to make yourself a glorious name. So, in short, mga kapatid, ang tinutukoy dito, when the time na nagnilid ni Moses ang bayan ng Israel through the wilderness, the Holy Spirit of God is so active. Ano yun? Para sila itawid doon sa wilderness na yun. Ang problema lang, dito nangyari, mga kapatid, naging matigas ang kanilang ulo. Di ba? Ang sabi, ito, huwag nyo gagawin, ha, bilang sa Kristiyano. Mabuti pa, hindi pa ako Kristiyano, kasi ganoon. That is a very dangerous thing. Totoo, Kristiyano ka man o hindi, daraan at daraan ka sa tinatawag na pagsubok at kasalatan ng buhay. But I think it is better na maranasan natin yun with the Holy Spirit of God within us. Kasi sabi niya doon, may inang paika doon sa Ehipto. Nakakain kami ng samyupsal. Samyupsal ba yung sabi doon? Wala, O, ng mga pugo, ng meat, karne. Samantalang dito sa wilderness, nga. Dahil ang kinakain nila ay manna that comes from heaven. That is meron kasing great significance. Kaya nung sinabi ni Jesus sa kanyang time, I am the bread of life. Your father eats manna. Kumbaga nabuhay sila, pero now ako ay narito ngayon, so you should embrace me, you should love me because I am the bread of life. So kaya nakita doon, pag binasa niyo ang Biblia, mga kapatid, sa 3 milyong lumabas doon sa land of Egypt,
Alam niyo po, yung age 20 pababa lang ang nakapasok doon sa promised land. Bakit? Kasi sa tinatawag na stubbornness, pagiging matigas ang ulo, na ayaw sumunod, gusto siyang masusunod, ano yun? Nalibing na doon sa tinatawag na disyerto. Okay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, dapat masunurin tayo. Though walang disyerto dito, ha? Pero anong ibig sabihin nun? It is a tough thing ng ating disobedience. No? Yung ayaw natin sumunod sa Lord, minsan meron ng prompting of the Holy Spirit sa buhay natin, pero ginagawa pa rin yung gusto natin. Mga kapatid, delikado po yun. Delikado. Okay. And even sa mga personal natin, ito yung karaniwan na nakikita ko, di ba? I believe ito ay naranasan nyo rin. Sige na, patawarin mo na. Palampasin mo na lang yung ginawa niya. Pero tayo, ayaw natin. Gusto natin i-meditate yung mga ginawa sa atin no? At yung ginawa sa atin, ano yun? Sinusolicit pa natin. Di ba sis? Alam mo sis, mag-share lang ako sa iyo. Pero wala ito. Yung mga ganun-ganun, no? Di ba, Lynn? No? Yung mga ganun-ganung share. Wala naman ito kasi nakalipas na ito, ganyan-ganyan. Pero ingat tayo. No? Minsan, nagsuhahanap lang tayo ng solicit. No? Na gusto natin mag-agree doon sa nararamdaman natin na dapat naman itama yung nararamdaman natin. Yes, totoo. If we're being betrayed, that is painful. Tama ba? Pag tayo ay tinatawag na sabihin natin hindi ginawa ng maganda, masakit naman talaga yun. Totoo naman, tao naman tayo Kaya lang, ang ayaw ng Diyos o Espiritu Santo ng Diyos ay mamuhay ka na sa ganyang uri ng pamumuhay. Kaya sabi niya, forgive na. Di ba? Sabi mo sa inyo, when you withdrawn forgiveness, dumadaan ka sa isang tinatawag na road na may dead end. That is the dead end of your relationship, dead end of joy, etc., etc. Samantalang, sa kabila pala naman nun, meron pang magandang buhay na pwedeng i-offer. Matutunan lang natin patawad at mag-accept. Di ba? Pero wag naman tayo mag-cause ng trouble. No? Dahil alam mo patatawarin ka ng asawa mo, parati mo namang inaaway. Wag ganun. Paano pag naubos na ang pagpapatawad niyan? Di ba? Sana kukuha ng pagpapatawad niyan? Pero sabihin nyo nga, but my God shall supply all my need according to His riches in glory in Christ Jesus. So wala rin palang walang scarcity ng pagpapatawad. Abundant pa rin. Okay. So, Moses, kaya makita natin, alam nyo siya, isa sa pinaka-prophets. Makikita natin, and even ang bayan ng Israel, the most admired and respected prophet is Moses. Kasi ang laki talaga ng kilos ng Panginoon sa buhay ni Moses. No? Now, let's go to Bezalel. Sino ba si Bezalel? Tingnan natin. Exodus chapter 31, verse 2 to 6. Bezalel. Tandaan niyo po sa Biblia, pag merong L, that is the name of God, isinasama sa pangalan, a covenant name. A covenant name. Kaya makikita niyo Joel, Bezalel, yan, Joshua. So merong yan. Exodus 31 verse 2 to 6. Ganito po sila sabi. See, I have called by name Bezalel, the son of Uri, the son of Hor, okay, of the tribes of Judah. Okay, saan daw tribe si Bezalel? The tribes of Judah. And I have filled him with the Spirit of God. Nakita nyo? If we are going to trace who is the speaker in this particular text, ang speaker dito is God Himself. Na sinasabihan niya si Moses. No? Nang sabi niya, I have called Bezalel, the son of Uri, the son of Or, of the tribes of Judah, and I have filled him with
the Spirit of God. No? So, ibig sabihin, the speaker is pertaining to another person liban sa kanya. Kaya doon yung makikita, this triune God is nag-i-exist na yan even. Kasi kung siya yun, I have filled him with myself. Pero ang ginawa niya, ano yun? The Spirit of God. In wisdom, in understanding, in knowledge, and all manner of workmanship. Tandaan ninyo mga kapatid, sa mga musicians, singers, at sa lahat ng kumikilos sa ministry. Yes, you have the so-called the capacity and understanding how to teach, how to play. Kasi na-acquire ang talents na-acquire ang skills. Di ba? Pero, ang sinabi dito is, I have filled him with the Spirit of God in wisdom, in understanding, and knowledge, in all manner of workmanship. Ibig sabihin, lahat ng kakayanan na meron ka, kailangan ng aid of the Holy Spirit para maisagawa mo ito doon sa naisin at kalooban ng Diyos. Kaya pag hindi ganun, minsan dahil magaling ka na sa piano o sa ano paman, ang yabang mo na. Why? Kasi hindi lapat doon sa ninanais ng Diyos. Diba? I think ang isang taong puspos ng Espiritu Santo, hindi mayabang. Ngayon, ito si Bezalel, kung meron man, mayabang because he is a skilled person. He is the so-called the skilled of all skilled. Bakit? Makikita natin. Tingnan natin dito. At sabi dito, verse 4, to design artistic work, to work in gold, in silver, in bronze, in cutting jewels, for setting, in carving woods, and to work in all manner of workmanship. Sino daw ang naroroon? Sino daw ang mangangasiwa? Si Bezalel. At dahil meron siyang kakayanan, ibinigay ng Diyos ang Espiritu Santo because this is a specific task pertaining, hindi ito regular na trabaho. Na meron pupunta sa iyo, magpapagawa ng singsing, magpapagawa ng ganito, hindi ha. Kasi this is a specific task na ang kanilang gagawin ngayon ay yung lahat na gagamitin doon sa templo ng Diyos. And that is the reason why the Holy Spirit was given para ano yun, yung precisions na dapat gawin ay maisasagawa because kailangan ng wisdom ng Lord sa mga bagay-bagay. Tingnan pa natin. At sabi dito, verse 6, and indeed, I have appointed with him. So, kaya makikita nyo, may leader, may assistant para ano yun? May assistants para maisagawa ng kabuuan. Okay, tingnan. And indeed, I have appointed Holiab of Ahisamak. So, sino involved dito? The tribes of Judah and the tribes of Dan. Okay. I have put wisdom in the heart of all the gifted artisan. Ito minsan ang nakikita kong hindi makita ng ibang tao. Ang sabi dito, itong mga gagamitin ng mga tao nito, sila ay gifted na. Kumbaga sa sila ay bihasa na. Hindi kumukuha si Lord na parang, ikaw na lang, pupuspusin kita ng Espiritu Santo. Walang ganon. Kaya sa lahat ng ginagawa sa loob ng church, ito magaling ang boses nito, siya yung maglilid. Walang ganon. Siya magaling siyang mag-keyboard, magaling siya mag-drum, ganon. Ulagay na natin yan. Galing na kami doon, pero hindi ganon. Kasi all of this nakikilos doon, gagawa sa lahat ng gagamitin sa templo, sila ay gifted na. Marurunong na silang umukit, gumawa ng gold or ano paman, wood carving and whatsoever, name it. Pero dito pinakita na kapag ang gagawin natin ay involve ang kaharian ng Diyos, we need the leading of the Holy Spirit. Maybe,
sa mga teachers kasi mga bata lang naman yung tuturuan namin eh. Okay na hindi ko na ipagpe-pray, hindi ko na pag-aaralan yung aming ituturo. Wag pong ganon. Wag ganon. Kasi ito nga, mga bihasa na, kailangan pang puspusin ng Espiritu Santo ng Diyos para maisagawa yung naisin ng Lord. Amen po ba? At sabi do, and I have appointed him, Aholiab, the son of Ahimashak of the tribes of Dan, and I have put wisdom in the heart of all the gifted artisan. Yan ang hihilingin ninyo sa Panginoon, mga anak. Ano yun? A heart, no, na kung saan tunay at tamang paglilingkod sa Diyos. Kasi yun ang gagaling sa Diyos, ibinibigay ng Diyos. I-offer ninyo sa Diyos kung anumang kakayanan na meron kayo. At sabi doon, that they may make all that I have commanded you. Ano yun? Para daw maisagawa ang lahat ng bagay na aking ikinuman sa iyo kay Moses. Kaya si Moses, hindi pwede naman siya mag-uukit-ukit pa noong mga kahoy-kahoy. Hindi na si Moses ang magtututunaw pa nung bakal at mga pilak at ginto para ano. Hindi. Prinobide siya ng Lord ng leader, si Bezalel, at kasama ngayon sino yung isa? Si Aholiab, the tribes of Dan, para gawin ang lahat ng gagawin doon sa templo. Kaya dito mga kapatid, hindi pwedeng one-man band. Kaya dapat din sa church, sama-sama ring nagtutulungan ang bawat isa sa pagtataguyod ng iglesia, especially ang buhay ng evangelism sa loob ng iglesia. Ano po yun? Be part ng nagtuturo ng Biblia. Uulitin ko kanina ha. So hindi mo pwedeng sabihin, ay kasi hindi po ako marunong eh. Alam niyo po ba kung saan inilalagay hindi marunong? Alam niyo kung saan inilalagay hindi marunong? Sa teacher, para turuan siya. Ano ba inisip niyo? Eh di ba ang bata pag di pa marunong, saan mo hindi ba pinapasok mo sa school para matuto? Pero naman, kung halimbawa si silver anniversary ka na sa church, hindi ka pa marunong, ay may problema na. Ilang taon ba yung silver? 25 ba? 25, no? 25 years ka na sa church. Hindi pa marunong mag-evangelism? Bihira naman. Meron kasi ako na isang kanta. Which is, alam mo, tatalino ang mga ngayon, mga composer. Ano bang kanta yun na sabi niya doon na para bang dumating na tayo sa silver daw. Ay, parang may kanta, silver, tapos, ano ba yun? Silver, gold. Ay, pakinggan niyo ito, kayo may kilala dito sa singer na ito. Asawa ni Casey Sandigan. Oo. Nasabi doon, ginamit niya kasi yung word na silver, tapos gold, and diamond or diamante, then, sumunod doon century. Yun daw pagmamahalan, yung pag-ibig, ganun daw. So sabi ko, napaka nung wisdom ng tao na yun. Kasi, biro mo naisip niya yun, instead of saying na sa 25th year natin, 50 years natin, tapos, yung 100 yata, yung diamond, ilang taon? 75. Then sumunod nun ay siglo na. No? So, yun yung mga bagay na ganoon. Balik tayo dito. Dinano ko lang na, kumbaga sa that wisdom, how to write music, talagang gift yun eh. Pero yung ganong gift ay kung nais mong gamitin sa church, hihilingin mo ang Espiritu Santo ng Diyos. Kasi para mag-fit ka doon sa task. Okay, tingnan natin si Joshua. Okay, si Joshua naman, tingnan natin.
So, may natututunan po ba kayo? Ngayon, salamin ninyo yung sarili ninyo, ha? Kung may gift kayo sa mga buhay ninyo, para yung gift na yon may offer ninyo sa Lord at hilingin nyo ang pagsama ng Espiritu Santo ng Diyos. Alam mo, sa totoo lang, kung rider akong ganun, makasama akong rider, nasisyaran ko yan eh. Hindi nga, sa totoo lang. Lalo na yung trabaho niyo is at risk, hindi mo alam yung kasama mo yun kung buhay pa yan bukas. Ganun kasi dapat mag-isip. No? Na ano yun. Kasi yung risk ng inyong tinatawag na trabaho, no? Ay ikaw, sa sarili mo, kung ikaw ay born again, mamatay ka man wala naman. Ang sabi naman ng Biblia, absent from this body is present with the Lord. Paano mo yung kasamahan mo? Absent from this body, doon siya magigising sa tinatawag na eternal suffering. Samantalang you have the so-called the message to change the destiny of the person. Why not? Open mo kay Lord dyan. Joshua. Numbers 27 verse 18. Tingnan natin. And the Lord said to Moses, take Joshua, the son of Nun, with you, a man in whom is the Spirit, and lay your hands on him. Ano yun? Sino si Joshua? Si Joshua ang pumalit kay Moses. Pero pareho ba sila ng tinatawag na assignment? Hindi. Si Moses is deliverer. Si Joshua ngayon is a conqueror. Kasi yun ang kanya, papasok siya doon sa land of Canaan na kung saan andun na lahat ng ites. Paaalisin niya yun. So, but still, the same spirit, yung na kay Moses at yung kay Joshua, because there is only one spirit, but they have different assignment or specific assignment. In Deuteronomy chapter 34 verse 9 ay ganito ang sinasabi, now Joshua the son of Nun was full of the spirit of wisdom. Spirit of wisdom is the same the Spirit of God. Why? Kasi yung bang tinatawag na war, kinakailangan ng wisdom? Yung pakikipagdigma? Puro strategy ang gagawin mo dyan. No? Kaya may kita ninyo, even sa ating natural world, yung mga nagaway-away na mga bakit yung sige, kung ba yung Cywar, kita nyo si Presidente Digong, magaling sa ganyan eh. Bakit sa kabila ng diplomatic protest natin sa China, still nang bubuli pa rin sila? Cywar kasi yun. Tinitingnan ng capacity mo kung hanggang saan ka. Ngayon si Joshua sa napakarami ng mga ites na ito, wow, kailangan mo talaga ng wisdom. At saan ka naman pipili na makikipagdigma ka? Na yun? O sige, 7 days kayo ha? Iikutan nyo yung Jericho. No? Saan nyo nakakita na ganun strategy? Na kung saan, okay, for 6 days, no? Ang sabi doon, iikot kayo. 5 days muna, 5 days muna. Kasi yung Sabat yung Sabat. Okay, iikot kayo ng, 5 beses. No? Iikot. 7 times actually yun. Pero yung 5 doon, wala kayong sasabihin. Ikot lang kayo. So nakikita nung entire kingdom of Jericho, anong ginagawa ng mga ito? Pagtatawanan ka, foolishness. Alam nyo, minsan sa form of science is like this. Because the wall of Jericho, mga kapatid, is composed of hewed stone, small stone, di ba? Mga ganyan-ganyan. Pinaliwanag ko na sa inyo ito din, kaya lang add on. And that component of the stone has different frequency. At ang silence, mga kapatid, ay isa rin sa magandang warda kung saan naliligalig na. Kumbaga, sa yung vibration of silence, mga kapatid, kung ano yung mga frequency na magpipit doon sa silence na yun will collapse, will fall down. So, kaya umikot sila doon. Silence. Kumbaga sa isang
isang nais mong pagibain, yung maliliit, akala mo yung maliliit, walang ano yun, walang factor yun. Kung basta ano, parang inuga-uga mo muna yung ano because of the silence, no? Then, nag-rest sila kasi sabat sa kanila kasi hindi ka pwede magano doon eh. Then, kinabukasan, ang instruction ng Panginoon, umikot kayo, no? Na kung saan, ano yun, dito, pag sinabi kong sisigaw kayo, sisigaw kayo. So, iniikot mo nila ng 7 times. 7 times yun ha. Kaya dito sa ating kakrisyanuhan, ginagawa rin yun, yung, yung Jericho Walk, di ba? Jericho Walk. Ano naman yung, ano yung pagigibaan nila yung, yung munisipyo? Okay. Kada araw yun, 7 beses silang iikot, tapos tahimik. For 5 days yun, di ba? Then, nung ikapitong araw, kasi nag-rest sila, nung ikapitong araw, itong instruction ng iikot kayo ng tahimik pa rin. Then, doon sa isang huling ikot ninyo, pagtunog ng trumpeta, nag-blast ang trumpet, sisigaw kayo. I think napapanood ninyo ito sa sa social media. Yung 450 frequency, nakita niyo 'yan? Para yung tong, yung yutong na ganyan. Dito sa kabila, may nakalagay na ball, 'di ba? Tapos yung tong na 'yon, ang equivalent nun for example is 450 hertz. Yan, yung frequency, no? So, pag meron siya isang isang tong din, yung halimbawa sabihin 350, pag ginalaw niyo 'yon, hindi gumagalaw. Pag over, hindi rin gumagalaw. Pero pagka match ang frequency, nagba-vibrate siyang ganun. Yun ang isa sa kadahilan. Kaya si Lord, matalino si Lord. Pagdating ng ikapitong ikot ninyo, pagtunog ng trumpeta, ibang frequency siyempre ng trumpet, ibang frequency ng boses, then ang sabi doon, the wall collapse. Kita nyo? So, sino makakaisip doon? It is the Spirit of God na nagbigay ng instruction kay Joshua. Kita ninyo? See? Kaya ganun, no? Kaya sa lahat ng ating gagawin, when it comes to sharing anything na involve ang mga bagay patungkol sa Diyos, we need the Holy Spirit of God. Even sa simple sharing na ganyan, nagpe-pray kayo sa from within because conviction, hindi tayo ang nagko-convict. Ang nagko-convict is the Holy Spirit of God. Makikita ninyo, mamamangha kayo. No? Even sa mga nasa estudyante natin, i-share ninyo ang kaeskwela ninyo. Sometimes, kahit magsakripisyo ka na bili ka ng halimbawa, hopya, upo ka tayo dito, may kwenta ko sa inyo. Mambuli ka na kung gusto mo yung mabraso ka ng upo kayo dyan. Lalo na kung medyo yung kinikilala ka as a leader, mas madali, no? Kasi meron ka ng access sa kanila. Then, istorya mo yung mga bagay na ganoon. See? So, kaya makita nyo si Joshua, iba-iba ang strategy kay Joshua. Nakita nyo, hindi lahat ba ng awayan inikutan ni Joshua? Hindi. Kanya-kanyang, kaya the Spirit of the Lord is very important sa buhay ng Joshua at siya isang matagumpay na mandirigma. Now, let's go to, we have 2 more, si Samson. Kilala niyo si Samson? Okay. Si Samson, according to Judges 13:24-25, ganito. So the woman bore a son and called his name Samson. And the child grew, and the Lord blessed him. And the Spirit of the Lord began to move upon him at Mahane Dan between Sora and Estaol. So ano yun? That very purpose, meron siyang gagawing tinatawag na specific task sa harapan ng Diyos. Si Samson kasi is a Nazarite. No, yung Nazarite kasi ito ay isang person na nag-devote sa Diyos na hindi siya magpapaputol ng kanyang buhok, hindi siya iinom ng strong drink. Wala kay Samson yon. Kaya dahil sa isang Nazarite, iniiwasan niya yung mga bagay na ganoon. Okay. Pero kaya masabi dito sa 25, the Spirit of the Lord began to move.
Then in Judges 14:6-19 ay ganito. And the Spirit of the Lord came mightily upon him. So nakita niyo yung word na ano? Came mightily upon him to perform the specific task. Kumbaga, sir, pag wala Espiritu Santo ng Diyos, hindi niya magagawa yung mga bagay na yun. And he tore the lion apart. Nakikita nyo, si Samson ay lumalakas lang pag dumarating ang Espiritu Santo ng Diyos. Samson is not strong as he is. No? Pag dumarating lang yung Espiritu Santo ng Diyos, dun siya nagkakaroon ng extra strength. Hindi Red Bull, hindi Lipoblitan. Ano pa yung isa? Yung Viper ba yun? Viper? Yung Cobra? Hindi ganun. Ha? So yun, pag dumarating Espiritu Santo ng Diyos, kasi meron siyang gagawin in that particular moment. Ganon ang work ng Holy Spirit in the Old Testament. Okay. At sabi dito, the Spirit of the Lord came mightily upon him, and he tore the lions apart as one would have torn apart a young goat. Ang lakas ni Samson, ano? Bunga siguro nung leon na yon. Tinor niya, no? Kakawag-kawag pa. Siyempre, buhay yun eh. Oh, nahinati mong ganun. No? Okay. Though he had nothing in his hand. No, bare hand talaga. Okay. But he did not tell his father or his mother what he had done. Then 19, then the Spirit of the Lord came upon him mightily, and he went down to Askelon and killed 30 of their men, took their apparel, and gave the changed clothing to those who had explained the riddle. So his anger was arose, and he went back up to his father's house. Then, naalala ninyo, ito ang tatandaan natin. Ang buhay ni Samson, hindi siya naging maingat. Kasi every person, meron talagang weak point. No? Meron tayong tinatawag na weakness. No? Pag nakita mo halimbawa yung Xiaopan, talagang hindi mo matiis talaga na lumunok. No? Lunukin yung matuyo-tuyo yung laway ninyo. No? Para bang it's the end of the world pag hindi nyo nakain yung Xiaopan with, ano yun, braised beef on the side. Sabihin mo sa katabi mo, kanya-kanyang gift lang yan. Okay, so, ang mahirap kay Samson kasi, nakipaglaro sa anointing of God. Kasi nang dumating na matigas kasi ang ulo ni Samson. Kasi una si Tishbite na kinuha niyang asawa, na ang isa sa mga ng Israel kasi, huwag kang kukuha ng hindi mo kapanalig o hindi mo kalahi. Pero ang tigas ng ulo ni ni Samson. Sabi, nanay, punta tayo doon sa Tishbite, gusto ko mapangasawa. Tapos ito naman si Delilah kasi is a prostitute. Na naglalagay siya doon. Pero sa madaling salita, he transgress yung bagay na hindi niya dapat gawin. At di ba? Yung binigay yung sekreto niya, kumbaga he crossed the line ng kanyang covenant with God nung pinutol yung kanyang buhok. Wala dapat. Kaya hindi sa buhok yung lakas ni Samson, ha? Kasi yung buhok na yun is a sign of covenant with God. Kaya ang tawag sa kanya is Nazarite. No? So, transgress niya yun. Kaya from that, siya ay na-captured na ng mga Palestine. Ginag out yung kanyang mata. Kaya siya ay yun. Then, in that particular moment, then bumabalik na uli yung kanyang buhok. So, ang laking pagsisisi ni Samson. Kaya lang, ang saklap ng kanyang ending. Na nung dumating na yun, he repented, no? At nagpasama siya doon sa isang bata. Sabi niya, dalhin mo ako doon sa major pillar. Kasi nagkakasiyahan na noon mga Palestine. Kasi wala nang problema ang Palestine Kasi laking problema ni Samson. Di sila makapanaig-naig sa labanan. So, ang sabi doon sa isang bata na yon, dalhin mo ako doon sa isang tinatawag na major pillar.
So, dinala ng bata, tapos pagkatapos nun, malis na yung bata. At that particular moment, siya ay nagsisi, sinabi niya, Panginoon, no, parang ganito, sa huling pagkakataon, restore mo ang lakas ko. Kaya kung mababasa ninyo, yung na yun, ang daming namatay doon. Ang sabi ng Biblia, sa tanang buhay ni Samson, yun ang pinakamarami niyang namatay. Why? Because yung Espiritu ng Lord ay bumalik sa kanya. See? Last, soul. 1 Samuel chapter 10, verse 6. Then the Spirit of the Lord will come upon you, and you will prophesy with them and be turned into another's men. No? So ito si King Saul. So alam nyo, when the Spirit of the Lord came upon a person, for example, agad ni King Saul, kasi siya ay maghahari sa bayan ng Israel. So kailangan ng wisdom. But si Saul ay pinili ng tao, no? Ng tao. But sa kabila noon, siya din ay inanoint ng Panginoon para sa kanyang paghahari. Tatandaan ninyo ha, yung tawag ng Lord or anointing of God ay pwedeng magamit sa hindi kaaya-aya. What I mean is that, not the will ha, what I mean, si Saul kasi ay nalagay doon sa isang antas bilang isang hari. And that authority being given to Saul, yun ang merong tinatawag na corruption na pwede niyang gawin sa mabuti at hindi mabuti. Kaya inalisan siya ng Espiritu Santo ng Diyos because ang ginagawa na ni King Saul ay hindi na ayon sa kalooban ng Diyos. But Saul still stays in power. Kaya gusto nga niyang ipapatay si David. Tama ba? Kaya doon yung makikita, hindi lahat ng in power is doing the right stuff. Totoo naman yan. Yung mga nangyayari sa atin ngayon, kikita nyo, di ba, ang ating mga taong gobyerno, that is a public knowledge. Nakikita natin kung ano nangyayari. Kulang ba sila sa authority? No. Andun nga ang authority kung bakit nila nagagawa yung mga bagay na yon. Lamang, using that kind of authority sa hindi tamang kagamitan, nagsasuffer ang subject ng kanilang pamumuno. Okay? So, ganun din dito kay Samuel. Hindi nga siya pinili ng Diyos, pero in-acknowledge ng Lord that He is the King. Kaya lamang that authority na ibinigay sa kanya dahil wala nga yung tinatawag na kalooban ng Lord at ayaw niyang sumunod, then he turned to another man. Biruin mo yun, yung nagpapalayas ng spirit ng torment sa iyo, si David, pag tinutugtugan ka, pumapayapa ka, nawawala yung torment ng kaaway, tapos gusto mong patayin yung David na yun. Alam niyo kung saan nag-start yun? Jealousy. Doon nag-start. Kaya yung jealousy na yan talaga, hindi maganda sa buhay ng isang tao. Bakit? Nung kumanta kasi, nung galing si David, sa isang digmaan, nung narinig ni Saul, na ang sabi niya, actually, meron pa it triggers talaga Nakalala niyo si Gulayat? Kasi maliit pa na binatilyo pa na siguro ni Jacob si David na hinahamak-hamak yung bayan ng Israel, paralyzed, walang magawa si King Saul. Pero si David, nag-start dun napatay niya si Gulayat. At kaya si David ay naging bahagi ng tinatawag na ng kawal ng bayan ng Israel. At habang umano si David ngayon, nakikidigma yung favor ng Panginoon na kay David. Kaya nung dumating si David galing sa digmaan, kumakanta silang ganun, yung mamamayan, ang sabi niya doon, Saul killed 1,000, but David killed 10,000. Siguro kung kayo yung kaya doon, hindi kayo din
magdaramdam nun? Di kaya, itong mga ito, ako ang hari nila. Tapos, ang sasaya nila kay David. Pag ang inggit talaga pumasok, mga kapatid, it kills. It kills relationship. It kills your trust. Everything. Kaya anong nangyari, yun? Dumating na sa punto na in torment na siya. So kaya sabi dito, okay, in Samuel 10:10, when they came there to the hills, he was a group of prophets to meet him when the Spirit of God upon him, and he prophesied among them. Then in 1 Samuel 16:14, but the Spirit of the Lord departed from Saul, and distressing spirit from the Lord troubled him. Ito kasi, alam nyo, si King Saul naman, kinilala rin naman ng Lord as the King of Israel. Lamang, iba talaga pag pinili ni Lord. Ano ha? Iba talaga pag pinili ni Lord. Kaya dito makikita natin, alam niyo ba isa sa pinaka karumal-dumal na ginawa ni King Saul? Nag-consult pa siya sa tinatawag na necromancer, which is bawal na bawal sa bayan ng Israel nakipag-usap sa patay. Pumunta siya dun sa isang witch na yung pinasumon yung espiritu ni Prophet Samuel. Tinanong. No? At nag-appear naman. Ito, isa sa mga mga question eh. Pwede ba yung pastor? Sabi, nag-appear. Talaga bang si Saul yung nag-appear? Si Samuel ang nag-appear? Definitely, as the narrative of the Bible, si Saul yun, espiritu ni Saul. Nirebuke pa nga siya eh. Kaya dito mga kapatid, ano ang ating makuhang lesson dito? Dito sa ating pinag-aralan, nakikita natin nag-success ang iba because of the Spirit of the Lord. Because they obeyed the Lord. Yung iba naman, though the Spirit of the Lord, ay kinilala siya bilang isang tinatawag, and even si Samson, no? Pero ang obedience natin ay isang malaking factor para maisagawa ng Lord ang kanyang naisin sa buhay natin. Though si Saul, hindi siya pinili, pero how about Samson, a devoted Nazarite? Pero ano yun, basta nag-dominate ang naisin nila sa kanilang buhay, no? At hindi nila sinubject ang kanilang sarili sa naisin ng Diyos. Ang isang maganda lang kay Samuel, nakapanumbalik siya. Kay Samson rather, nakapanumbalik siya. Pero si King Saul, hindi. Namatay. No? Tragic ang kamatayan ni King Saul kasi siya mismo na nagtawag doon, nag-suicide siya doon sa kanyang sword. Gusto nga niya ipa-strike siya doon sa kanyang alipin, natatakot yung alipin. See? Kaya in the Old Testament, mga kapatid, ando na ang Espiritu Santo ng Diyos. But I pray that we are so sensitive enough para naman, Lord, ano yung naisin mo sa buhay ko? Dahil ako naman kumilala sa iyo, pinatawad mo, at sinabi sa iyong Biblia, sa sulat ni Pablo, na ang Espiritu Santo ay nananahan sa akin. Lord, I am a willing servant. Ano yung naisin mo sa akin? At ako ay susunod at tatalima dahil yan ang pinakamainam na buhay na pwede kong lakaran sa buhay ko. Let us pray. Lord, we thank you. We thank you so much, O God. Nakita namin, O Lord, dito lamang sa iilan pa, Panginoon, na kilos at galaw ng Espiritu Santo. Ang aming naisin, O Lord, at naisin naming malakaran is ang katagumpayan ng pamumuhay nito at maisagawa namin ang iyong kalooban sa mga katatangian. Gift na meron kami ay maialay namin sa iyo, Lord, nang meron pong kababaang loob at pagpupuri sa
Use us, O Lord, sa kaparaan ng naisin mo sa amin pong buhay. Hindi, O Lord, dahil kami po ay may edad na o ano pa man mga bagay, lahat ng narito, Panginoon, estudyante man siya, Panginoon, tatay at nanay man siya, single adult man siya, or teenager, O Lord, or teens, if the Spirit of the Lord is upon us, O God, walang hindi namin magagawa, Panginoon, dahil ikaw naman talaga nagbibigay ng kakayanan. You inspired, you use our talents and skills, kaya naman itinataas namin sa iyo, O Lord, na ikaw'y mapapurihan sa amin pong mga buhay. Yes, O God, sa lahat ng aspeto, O Lord, alam ang ginagawa namin, O Lord, in every arena of our lives, O God, kami man, Panginoon, ay may business, kami man, O Lord, ay namamasukan, kami man po, Panginoon, ay nagsusumikap upang itaguyod ang aming pamilya, pero dapat kasama ka namin sa lahat ng aspeto ng aming pong buhay. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw naman talaga, O Diyos, ang nararapat sundin, nararapat ibigin, nararapat i-embrace,